Tinangkang umalis ni Naruto mula sa loob ng Susanoo ni Sasuke pero pinigilan siya ni Sasuke. Sabi ni Sasuke, mahuhuli rin siya sa Infinite Tsukuyomi kung lalabas siya. Nakita ni Minato na buong Konoha ay nasa ilalim na ng Infinite Tsukuyomi. Pati na rin ang ibang malalaking nayon, damay na rin. Sinubukan ni Tobirama na palayain ang ibang shinobi mula sa mga ugat ng Godfrey, pero bigo siya. Napansin ni Black Zetsu na nakablock ang moonlight dahil sa Susanoo ni Sasuke. Nagtanong si Sakura kung anong nangyayari sa labas. Pero hindi siya pinansin ni Sasuke. Sumubok din magsalita si Kakashi, pero binara rin siya. Napapraning na si Naruto at kinwestiyon si Sasuke. Ipinaliwanag ni Sasuke na malamang sila lang ang hindi nahuli ng Infinite Tsukuyomi. Ipinakita ang panaginip ng ilang shinobi habang tulog sa illusion. Sabi ni Sasuke, habang may liwanag pa ng Tsukuyomi, wala kang magagawa, walang kwenta kahit anong effort. Naalala ni Sasuke ang mga memoryang iniwan sa kanya ni Itachi nung nag-cancel na ang Impure World Reincarnation. Doon, batang Itachi pa lang, tapos saksi siya sa mga horrors ng gyera. May isang iway shinobi na humingi ng tubig, binigyan ni Itachi. Pero nung nalaman ng shinobi na ninja si Itachi, sinubukan siyang saksakin, kaya ginantihan siya ni Itachi at sinaksak sa leeg. Nagtanong siya sa tatay niya kung bakit siya gustong patayin. Pinaliwanag ni Fugaku kung ano ang ibig sabihin ng gyera. Palihim na pinag-uusapan ng mga Uchiha ang Sharingan ni Kakashi habang may memorial para sa mga namatay sa gyera. Nagkaroon ng short convo si Itachi at Orochimaru tungkol sa meaning ng life and death. Isang beses, tumalon si Itachi mula sa bangin, pero nung may nakita siyang uwak, binagalan niya ang bagsak gamit ang kanay, tapos naging friends sila ng mga uwak. Sinabihan siya ni Makoto na magkakaroon siya ng kapatid. Pinanganak si Sasuke. Imbes na makipaglaro sa ibang bata, nagtraining si Itachi gamit ang mga shuriken. Binato siya ng mga bata ng bato, pero dainpense niya lahat gamit pa ang bato ng kalaban para i-deflect yung iba. Gabi-gabi pinapanood ni Itachi si Sasuke, at may nararamdaman siyang masamang hangin sa paligid. Pinanood ni Toby ang Konoha tapos nag-teleport palayo. Naramdaman ni Itachi ang kakaibang hangin habang tinatawag ni Toby ang Nine Tails. Inutusan ni Toby ang Nine Tails na umatake sa Konoha. Pinrotektahan ni Itachi si Baby Sasuke habang gulo sa village. Habang takbuhan na ang mga tao, nakita ni Itachi si Izumi at tinulungan niya itong makapunta sa evacuation area. Sa huli, napakalma rin ng mga taga-Konoha ang Nine Tails. Dumalo si Itachi sa burol ng mga namatay sa pag-atake. Nagpasalamat si Izumi sa kanya. Habang near-rebuild ang village, si Danzo ang nagbantay sa proseso. Inilipat niya ang mga lugar ng bawat clan at tinulak ang mga Uchiha palayo sa gitna ng Konoha. Naiinis ang mga Uchiha, pero hindi sila pwedeng magreklamo ng solo kasi pati ibang clan na apektuhan din. Inaya ni Itachi si Fugaku na tignan ang bagong training grounds ng Uchiha. Gusto rin niyang turuan siya ng bagong jutsu. Ang unang tinuro sa kanya ay Fire Release Great Fireball Technique at agad niya itong natutunan. Napansin ni Itachi na parang naiilang si Fugaku sa mga bagong building na katabi ng area nila. Nag-enroll na rin si Itachi at si Izumi sa academy. Sa school, sobrang galing ni Itachi kaya nagrereklamo siya na sobrang basic ng mga tinuturo. Gusto niya pang mas matinding jutsu. Dahil sa galing niya, madami siyang fans sa girls pero nainggit naman yung ibang boys. Isang araw, kasama ng kaklase niyang si Saiso Kamana, nakasalubong nila yung mas matandang estudyante na si Doken na may attitude. Tumago yung mga bata sa likod ni Itachi at nung umatake si Doken, sinupalpal siya ni Itachi. Yung mga nainggit na boys, naging fan na rin niya. Pero si Itachi, di komportable sa atensyon. Napaisip siya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging shinobi at kung ano ang tunay na halaga ng village. Sa oras ng klase, natututo siya kay Shisui habang nagpapadala ng shadow clone sa actual academy. Isang araw, pinagtripan yung clone niya ni Doken at ibang mas matatandang estudyante, gumanti sa kanila kasi napahiya sila dati. Natalo yung clone. Impressed ang mga teacher ni Itachi na alam niya yung nangyari kahit clone lang ang pinadala niya. Kaya inalok siya ng early graduation. Pumasa si Itachi at pwede na siyang sumali sa team at lumabas para sa mga missions. Naglaro si Itachi kasama si Baby Sasuke tapos naalala niya yung isa sa mga dati niyang mission. Pag-uwi niya galing mission, sinalubong siya ni Fugaku. Sa Konoha Council, nagkaroon ng meeting kasama ang mga clan leader tungkol sa paglipat ng tirahan matapos ang gulo ng Nine Tails. Napagdesisyonan na ilipat ang Aburame at Uchiha clan. Habang naglalakad sila, napansin ni Itachi na kilala at binabati si Fugaku ng maraming tao. Proud siya na kasama niyang maglakad ang tatay niya. Nagyaya si Fugaku na kumain ng dumplings. Pero pagdating sa tindahan, sold out na. Sakto, nasalubong nila si Izumi.
Nagkayayaan si Itachi at Izumi na pumunta sa may lawa. Nagsorry si Izumi kasi wala siyang naibigay na gift kay Itachi nung na-promote ito. Sabi ni Itachi okay lang pero pinilit ni Izumi na hatiin nila ang dala niyang dumplings. Dumating si Tenma Azumo at sinabi kay Itachi na may mission sila. Ang Team 2 pumunta kay Nekoban na nag-utos sa kanila na hanapin ang nawawalang ninja cat. Naghiwa-hiwalay sila para hanapin ang pusa. Si Tenma, todo effort kasi yung balbas ng pusa ay sangkap sa gamot para sa tatay niyang may sakit. Nilapitan ni Yuki yung pusa, pero sincratch siya. Nadali rin yung ibang kasama ni Itachi. Nakapture ni Itachi ang pusa at nasagip si Tenma nang muntik na nitong subukang kunin yung balbas ng pusa mag-isa. Habang pauwi na sila sa Konoha, pinagalitan ni Shinko si Tenma dahil di siya nagpasalamat kay Itachi. Pinagalitan din si Itachi kasi parang trabaho lang ang tingin niya sa mission nila. Kahit friends naman sila. Habang naaalala ito ni Itachi, biglang pumasok sa isip niya yung isa pang mission kung saan pinatay si Tenma ng isang lalaking nakamask. Dahil sa sakit ng alaala, nagising ang Sharingan ni Itachi na napansin ni Sasuke. Tahimik lang si Itachi pero napaisip siya, baka balang araw, ma-unlock din ni Sasuke ang Sharingan. Pinapakain ni Fugaku yung mga isda sa Uchiha District habang kausap si Itachi tungkol sa Sharingan bago siya umalis. Tahimik lang si Itachi pero deep inside, bad trip siya kasi parang wala lang kay Fugaku na namatay si Tenma Azumo. Si Sasuke gustong makipaglaro kay Itachi pero may mission ito. Dumating si Shisui at sinabing hiramin muna niya si Itachi. Sumama si Itachi sa 3-part training mission nila. Habang araw, sinundan nila yung isang takas na ninja at napansin nila na may mga padikoy sa daan. Pagdating ng gabi, kumain sila at nagkwentuhan. Hindi pa rin makamove on si Itachi sa pagkamatay ni Tenma, kaya sinabi niya kay Shisui na nagising na niya ang Sharingan niya. Bigla silang nakarinig ng laban. Pagdating nila sa lugar, nakita nila na may 3 route na umatake sa isang Konoha Anbo. May hawak itong scroll na may info tungkol sa isang Tridor. Pero hindi pala totoong tao yung Anbo, water clone lang at naglaho na. Sabi ng mga route na na-poison na nila yung tunay na Anbo. Nilabanan ni Shisui at Itachi yung 3. Si Itachi, ginamit ang bitag ng kalaban laban sa kanya mismo. Si Shisui naman, 9 feet yung iba pang kalaban kaya umatras yung natira. Dumating yung signal na tapos na ang exercise ni Shisui. Yung totoong Anbo na nasugatan, ayaw nang palakihin pa ang issue. Yung mga boss ni Shisui happy na walang nasaktan kahit wala sa plano yung nangyari. Tinulungan ni Shisui si Itachi gamutin yung maliit na sugat niya. Kailangan pa raw sanayin ni Itachi ang timing ng reaksyon niya sa Sharingan perception niya. Bumalik sila sa Uchiha compound tapos nag-usap tungkol sa mga nangyari. Ilang taon nang lumipas, sumali na si Itachi sa Anbo para magbantay sa Konoha ng Patago. Patuloy na naghihintay ang Team 7 na mawala ang liwanag ng Infinite Tsukuyomi. Si Sasuke naman, malalim ang iniisip tungkol sa mga alaala ni Itachi. Sa mga alaala, binati ni Fugaku si Itachi sa pagiging Anbo pero pinaalala na ang loyalty niya dapat ay sa Uchiha clan muna. Ibinigay ni Shisui kay Itachi ang natitirang mata niya tapos nagpakamatay dahilan para magising ang Mangekyou Sharingan ni Itachi. Binugbog ni Itachi sina Inabi, Yashara, at Teka nang akusahan siyang pinatay si Shisui. Dumating si Fugaku at pinigilan siya habang pinapanood sila ni Sasuke. Sabi ni Itachi, wala nang pag-asa ang Uchiha clan. Nagmakaawa si Sasuke na tumigil siya. Nagkunwari si Itachi na nagsisisi habang tinitingnan si Sasuke gamit ang Mangekyou, hoping na makita ni Sasuke kung gaano kababaw ang clan nila. Na-promote si Itachi bilang Anbo Captain. Kahit hindi siya kasali sa route, nagre-report siya kay Danzo. Pinakilala siya ni Danzo sa 2 tauhan niya at binigyan sila ng assassination mission. Pagbalik ni Itachi mula mission, tinanong siya ni Danzo tungkol sa Uchiha. Sabi ni Itachi, lumalala na ang galit ng Uchiha sa village at hindi na pwedeng baliwalain. Inutusan ni Fugaku si Itachi na makipagkita sa kanya mag-isa pagkatapos ng clan meeting. Dinala niya ito sa stone tablet sa naka-shrine. Sabi niya, kaya ng Mangekyou Sharingan ni Itachi basahin ng mas marami kaysa sa regular Sharingan. Tinanong ni Itachi kung gusto ba niyang basahin ito para kay Fugaku. Doon inamin ni Fugaku na may sarili rin siyang Mangekyou Sharingan. Nakuha niya ito noong 3rd Shinobi World War nung nagsakripisyo ang isang kakampi niya. Nag-usap sila ni Itachi tungkol sa sitwasyon ng clan. Gusto ni Fugaku maging Hokage. Hindi niya sinabi sa iba na kaya niyang kontrolin ang Nine Tails kasi baka lumala lang ang gulo. Pinakita niya kay Itachi sa Genjutsu kung anong pwedeng mangyari. Plano ni Fugaku na gamitin si Itachi para pigilan ng mga higher-ups ng village para walang dugo ang coup. Pero sinabi ni Itachi sa mga pinuno ang planong coup.
Gusto sana ni Hiruzen na diplomasya ang solusyon pero binigyan ni Danzo si Itachi ng ultimatum tungkol sa Uchiha. Pagkatapos magdesisyon, lumapit si Itachi kay Toby para humingi ng tulong. Inatake ni Toby ang mga Uchiha na nasa police force habang si Itachi naman ang umatake sa compound. Sinubukan ni Izumi na atakihin si Toby pero bigo siya. Pinakita ni Itachi kay Fugaku ang sariling version niya ng future sa Genjutsu. Pinakawalan ni Fugaku ang shadow clone niya. Inakala ni Itachi na lalaban pa si Fugaku pero si Fugaku at Makoto ay tahimik lang na nagpaalam. Umiiyak na pinatay sila ni Itachi. Nagbigay ng final report si Itachi kay Hiruzen bago siya tuluyang sumali sa Akatsuki. Habang papunta na siya, pinatay niya ang mga dati niyang Anbo teammates na nagtangkang patayin siya. Sa Akatsuki, naging partner niya si Juzo Biwa. Tinanong ni Juzo si Itachi tungkol kay Doi, yung tatay ni Guy, at kinuwento niya kung paano nito solo na binugbog ang 4 sa 7 Ninja Swordsmen of the Mist. Nagkwentuhan sandali si Juzo at Itachi tungkol sa kanika nilang skills bago sila mag-assassinate ng target. Nagtipon ng Akatsuki. Si Pain nag-update sa mga kasama tungkol sa progress at lumalaking rep nila. Inannounce din niya yung plano na kolektahin ang mga tailed beasts. Nabigyan si Juzo ng mission sa Land of Water pero hindi siya happy. Para hindi siya makuha ng mga hunter nin pag na-capture, sinabihan niya si Itachi na patayin siya kung sakaling mahuli siya. Natapos nila ang mission pero hinabol sila ni Yagura at ng mga Kiri Anbo. Nakipaglaban sila at napabagsak nila ang mga Anbo. Pero si Yagura ginamit ang power ni Isobio. Na-paralyze si Itachi pero pinalaya siya ni Juzo. Nag-charge si Yagura ng Tailed Beast Ball at sinubukang tamaan sila. Hinarang ni Juzo yung atake pero nabasag ang espada niya at tinamaan pa siya ng piraso nito. Na-activate ni Itachi ang Amaterasu at muntik nang mamatay si Yagura. Naubos ang HP ni Juzo dahil sa sugat niya at tuluyan siyang namatay. Sa susunod na Akatsuki meeting, nalaman na yung partner ni Kakuzo, pinatay rin pala niya mismo. Sinubukang i-attack ni Orochimaru si Itachi para kunin ang katawan nito pero nabigo siya. Inassign ni Pain si Kisame bilang bagong kapartner ni Itachi. Pinuntahan ni Sasori, Itachi, at Kisame si Deidara para i-recruit sa utos ni Pain. Sumali si Deidara sa Akatsuki at naging partner ni Sasori. Inutusan silang hanapin at patayin si Orochimaru na nagtago sa Land of Wind. Sina Itachi at Kisame naman may sariling mission sa Kusagekure. Nagtanong si Kakuzo tungkol sa kapalit ng partner niya pero sabi ni Pain, maghintay muna siya. Si Sasori kumuha ng intel tungkol kay Orochimaru na iniwan ni Kabuto. Habang papalapit sila sa hideout ni Orochimaru, naamoy agad sila ng mga ahas nito at sinabihan si Orochimaru. Pinabantayan ni Sasori kay Deidara mula sa ere para di makatakas si Orochimaru. Nilabas ni Sasori ang puppet niyang third case cage habang si Orochimaru may dala ring nakabuhay na third case cage. Nagbakbakan sila. Tinamaan yung Claybird ni Deidara kaya gumanti siya ng atake. Nakawala sa kontrol ni Orochimaru yung reborn third case cage at bumalik sa Pure Land. Sinamantala ni Sasori ang chance para umatake pero tumakas si Orochimaru sa loob ng hideout. Binomba ni Deidara ang buong hideout. Sa meeting, sinabi ni Sasori kay Pain na malamang buhay pa si Orochimaru dahil wala silang bangkay na nahanap. Si Itachi nag-explain tungkol sa Impure Reincarnation Technique. Nagkaroon ng bagong mission mula sa Land of Hot Water, may immortal daw na kailangang patayin. Sina Kakuzo, Itachi, at Conan ang pinadala. Pumasok si Conan bilang pabait decoy. Nang aatake na si Hidan, lumabas sina Itachi at Kakuzo. Naglaban si Hidan at Kakuzo. Nagulat si Kakuzo sa pagka-immortal ni Hidan. Nasira ni Hidan ang isa sa mga puso ni Kakuzo. Dahil sa galing ni Hidan, ni-recruit siya sa Akatsuki at naging partner ni Kakuzo. Nalaman ng Akatsuki ang tungkol sa bagong Otogakure at nagplano silang i-check yon dahil may hinalang may kinalaman si Orochimaru. Nalaman din nila yung sabuatan ng Otogakure at Tsunagakure para lusubin ng Konoha, pati ang pagkamatay ng third Hokage. Nag-volunteer si Itachi para silipin ang sitwasyon habang lihim niyang iniisip kung ligtas pa ba si Sasuke. Habang ginagawa ni Itachi ang mission ng Akatsuki, nalaman niya ang tungkol sa kalagayan ni Sasuke at nalaman din niya ang tungkol kay Naruto. Nalaman niya nagising na ang Sharingan ni Sasuke at natutunan na rin ito ang Chidori mula kay Kakashi. Sa ibang pagkakataon, tinanong ni Itachi si Naruto kung paano niya tinitimbang ang kaligtasan ng Konoha laban sa kapakanan ni Sasuke. Natapos ni Sasuke ang pagbabalik tanaw sa mga alaala ni Itachi. Samantala, sa labanan, unti-unting nawawala ang liwanag ng Infinite Tsukuyomi at binuwag na ni Sasuke ang Susanoo barrier niya. Bumalik si Madara sa lupa at pinagalitan ang mga natirang shinobi.
Pinaliwanag niya kung bakit palpak ang panaginip ni Hashirama, pero bago pa siya makadaldal pa ulit bigla siyang sinaksak sa puso ni Black Zetsu. Nabigla si Madara habang unti-unti siyang lumulobo at sinisip-sip ng malakas na chakra ang buong paligid. Tinangka ni Sasuke at Naruto na pigilan ang plano, habang si Black Zetsu nagdeklara na matagal na siyang naghihintay sa moment na to, at ito raw ay kagustuhan ni Kaguya at Otsutsuki. Nag-aalala si Naruto na baka ikamatay ng lahat yung super lakas na chakra na yun, pero sabi ni Black Zetsu, dati nang ginamit ni Kaguya ang teknik na yun at wala namang namatay. Ang totoo raw, ginamit yun para gumawa ng army, ang mga taong nasukuyomi, dahan-dahan naging mga White Zetsu soldiers. Nagulat si Madara, nagtaka kung bakit ang sabi sa tablet ay pangkalma raw ito sa lahat ng gyera. Dito niya na-realize na binago pala ni Black Zetsu ang tablet. Umasa lang pala siya sa fake na info at naging puppet lang siya para sa plano ng pagkabuhay ni Kaguya. Habang unti-unti siyang nilalamon ng chakra, naisip niya ang lahat ng pagkakamali niya. Tapos biglang napalitan si Madara ng nabuhay na si Kaguya. Excited siya kasi finally magagawa na niya ang planong burahin lahat ng tao sa mundo.